may ginagawa si Lord, patuloy na binabago ang ating mga buhay. Ready? I declare that divine favor is flooding my life. I am marked for greatness, chosen to rise above and beyond anything I've ever imagined. The overwhelming abundance of God's blessings is moving me to unshakable victory, crushing every barrier and silencing every challenge. I walk in unstoppable strength, relentless faith, and undeniable purpose. This is my time, my season of breakthrough, elevation, and triumph. I declare that God is propelling me into blessings beyond my wildest dreams. What I ask, He exceeds. What I imagine, He multiplies. I am chosen, empowered, and fully equipped by the Most High God, anointed to rise, destined to conquer. I move forward with unwavering faith and supernatural strength. This is my divine moment. This is my appointed season. The very best is unfolding before me. These are my declarations in the mighty name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Praise God. At muli, sabihan mo ang iyong katabi, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Sige po, kayo ay makakaupo na. And I want to remind everyone na sa lahat po ng ginagawa natin na ito, mga recitations natin, mga declarations natin, mga gestures natin, palagi natin itong gagawin ng may pananampalataya. Amen? Because without faith, it is impossible to please God. Anything without faith is a sin. Kinakailangan lahat ng ginagawa natin, lalaki pa natin ng pananampalataya, huwag nating hahayaan na makapenetrate ang mga kasinungalingan ng dyablo na maglalagay sa isipan natin ng mga pag-aalinlangan, ng mga doubts, fear, unbelief. Pero tayo ay maniwala, may ginagawa si Lord, mabuti ang plano ng Panginoon para sa mga buhay natin. Inaayos tayo ni Lord. Yang katabi mo na yan, binabago ni Lord from glory to glory. Let us now proceed to the Word of God in the book of Luke chapter 9, starting verse 23. Then He said to them all, to all His followers, if anyone would come after me, he must deny himself. Sabihin nga natin, he must. One more, sabihin natin, he must. Napakahalaga po niyan. At mamaya ay bibigyan pa natin yan ng emphasis. He must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will save it. Mapapansin natin, iba ang prinsipyo ng mundo sa prinsipyo ng Diyos. Ang prinsipyo ng Panginoon, unahin mo siya. Huwag mong uunahin ang sarili mo pag ang pinag-uusapan natin si Lord. Unahin mo siya. At makatatanggap ka ng kaligtasan para sa iyong sarili. Pero kung uunahin mo ang sarili mo at ihuhuli mo ang Diyos bago ang iyong sarili, dahil nais mong iligtas ang sarili mo,
ikaw ay mapapahamak. Sabihan mo nga ang iyong katabi, unahin mo si Lord. So sana po mag-sink in sa atin ito. Amen? Dapat dito sa Christ the Rock, mas mahal natin si Lord sa kahit sino paman, at kahit ano paman, at kahit sa sarili natin. Amen. Verse 25. What good is it for a man to gain the whole world, and yet lose or forfeit his very self, or his soul? Makamtan man ng tao ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan ito, baliwala kung mapapahamak ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa. Mahalaga ang kaluluwa ng tao. Yan ang lubos na pinahahalagahan ng Diyos. Ang kaluluwa ng tao binigyan ni Lord ng immortality. Ang mamamatay ay ang katawang lupa. Ang kaluluwa ng tao ay mananatili magpakailan paman. Pero ang kaluluwa na yan pwedeng mapahamak. Pwedeng ang kaluluwa na yan ay magkaroon ng kaligtasan. Pwedeng ang kaluluwa na yan, pag namatay na ang katawang lupa, pwedeng ang kaluluwa na yan tuloy-tuloy diretso sa kaharian ng Diyos upang makasama ang Diyos, ma-enjoy ang presence ni Lord magpakailan paman. Sino dito ang nais mo ang iyong kaluluwa pag dumating ang pagkakataon na ang katawang lupa natin nag-expire na? Pero ang ating kaluluwa, may enjoy natin ang presensya ng Panginoon sa kalangitan at bibigyan tayo ng bagong katawan. Glorified body. Bakit alam natin yan? Kasi ipinahayag sa atin yan ng makapangyarihang salita ng Diyos. Amen? Pero pag ang tao, inuna niya kanyang sarili, hinuli niya si Lord, walang kakayanan ng tao na iligtas niya ang kanyang sarili. Napakayabang ng tao kung uunahin niya ang kanyang sarili kesa unahin niya si Lord. Napakaraming mga bagay sa mundong ito beyond our control. Kahit na tayo ay binigyan ng tinatawag na free will or free choice. May mga bagay, piliin man natin. Hindi lahat ng gusto natin mangyayari sa buhay natin. Amen? Kailangan natin si Lord. Verse 26. If anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Wow! Kapag ang tao ikinahiya si Lord, darating ang panahon, maging sa harapan ng mga anghel, ang tao na yan, ikakahiya din ng Diyos. Sino yung nandito ka ngayon, nahihiya ka pang mag-share ng gospel? Nahihiya ka pang ipahayag na ikaw ay isang mananampalataya. Alam nyo, may mga tao nga, kapag magsalita, bulgaran, kahalayan, kabastusan, magaspang na mga pananalita, hindi sila nahihiya. Pero may mga Kristiyano
kapag nakatanggap ng blessing kay God, hindi man lang maipahayag yung pasasalamat. Hindi man lang makapag-praise the Lord. Alam niyo, ginawa ng dyablo, yung salitang praise the Lord, parang nakakahiya. Ano ba ang praise the Lord? Negative, positive? Pero kita nyo, parang ginawa ng dyablo na negative. Na para bang pag nagsalita ang tao ng praise the Lord, ano ba naman yan? Praise the Lord? Kaya may mga Kristiyano hindi makapag-praise the Lord. Parang ang salitang hallelujah, nakakahiya. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng salitang hallelujah? Ang ibig sabihin ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Praise Yahweh. Lord is Yahweh. So pag sinasabi natin hallelujah, ang ibig sabihin nun, praise the Lord. Kaya dapat dito sa Christ the Rock, hindi natin kinahihiya si Lord. Amen? O pati amen, kinahihiya nung iba. Parang negative yung salitang amen. Sabi ko nga sa inyo, yung mga magagaspang na salita, mga bastos na salita, yung mga mahahalay na mga salita, yung mga pagmumura. Naalala ko pa nung ako'y bago makakilala sa Panginoon, napaka mapalamura ko. Pag ako nagalit, nainis, nagmumura ako. Pag ako natuwa, nagmumura pa rin ako. Nung ako ay high school, hindi pa ako mananampalataya, parang napansin namin, kaming mga magbabarkada, ang hilig naming magmura. So para maiwasan namin ang pagmumura, nag-usap-usap kami. Parang napansin natin, parang mura tayo ng mura, napapansin tuloy tayo ng mga teachers. Ganito na lang. Bawat magmumura, bawat mura na lalabas sa bibig, magbibigay ng piso. Iipunin natin yan nung unang panahon, nung panahon ni Connie, ang piso malaki yan. So bawat piso, bawat mura piso. Napansin ko sa akin, mababa ang 20 pesos araw-araw. Pigil na yon, pigil na yon. May mga pagkakataon talaga, pag nagulat ako, napapamura ako. Hindi ko kayang pigilan. Unti-unti lang napigilan ng aking pagmumura. Nung ako ay nakakilala sa Panginoon, binigyan ako ni Lord ng kakayanan na mapigilan. Ganyan ang kasalanan. Napipigilan lang. We are not perfect. Sino dito aamin hindi siya perfect? Sino dito aamin, pwede ka namang magkasala, kaya lang napipigilan. Because of the grace of God. Because of the power of God. Amen? Kaya nga hindi tayo pwedeng magmalaki. Kapag nakakita tayo ng mga tao, nakagagawa sila ng kasalanan, hindi tayo pwedeng magmalaki. Kaya lang naman natin nagagawa ito kasi nag-decide tayo, and because of that decision, and you are already a child of God, si Lord ang nagbibigay sa iyo ng kakayanan. But first, you must decide. And that is repentance. Yung bang na-realize mo, mali itong ginagawa ko na to Amen? Kung ikaw Kristiyano ka na, at ikaw ay nagkakaroon pa ng kasalanan sa pornography, na-realize mo, nako, itong sexual immorality na to, ang sabi ng Bible, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan mong gumawa ng desisyon. Amen? And that strong decision
will lead you to a radical action. Na simula ngayon, hindi na ako mag-i-involve sa sexual immorality, and the sovereign Holy Spirit will enable you, will give you the strength. Huwag kang magdedepend sa kakayanan mo, yung ididisiplin mo lang ang sarili mo. No! Depend on God. Amen! Kaya nga dapat mas lalong lumalim, tumibay, lumago ang ating pagkakilala sa ating Diyos, ang relationship natin kay God, ang relationship natin sa Sovereign Holy Spirit. We cannot afford not to pray. We cannot afford not to spend time in the presence of our God. At dapat simulan na natin na hindi natin ikakahiya ang ating Diyos. Alam niyo ba kung bakit may mga mananampalataya hindi makapag-share ng gospel sa kanyang mga kapamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang mga classmates, sa kanyang mga office mates, hindi naano siya? Ano ang pumipigil? Hiya. Nakakahiya naman. Baka kung anong sabihin nila pag ako ay nag-share ng gospel. Sino ba ang kinahiya mo? Ang kinahiya mo ay si Lord at ang kanyang salita. Basahin nga ulit natin sabay-sabay ang verse 26. Ready? Read. If anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Malinaw po ba? Amen. Meron akong announcement sa inyo. Sa darating na August 31, yan po ang ating unstoppable harvest. Huwag po tayong parelax-relax. May unstoppable harvest tayo. Sama-sama tayo, mag-exert talaga tayo ng effort. Huwag lang natin paghandaan yung program. Pero mag-exert talaga tayo ng effort. Huwag nating ikahiya. Labanan natin yung takot. Share the gospel. Invite your families. Invite your loved ones. Amen. Bigyan natin sila ng pagkakataon na magdesisyon. Kasi kung hindi talaga tayo hindi, na-invite ko na yan noon. Noon yon. Ang hindi noon, hindi ibig sabihin, hindi pa rin ngayon. Amen. Amen. Ganon din sa mga binata. Pag kayo ng ligaw, humindi noon, hindi ibig sabihin, ngayon, hindi pa rin. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kung talagang mahal mo, ligawan mo ulit. Amen. Sabihan mo nga ang katabi mo, baka nanliligaw yan, pero dapat tapos ng mag-aaral. Ha? Dito kasi sa Christ the Rock, okay, tinuturuan natin, pag nag-aaral pa, huwag ka munang manligaw. Friends muna kayo. Ha? And then, pag nakagraduate na at meron ng trabaho, katulad ni Josh, pwede nang manligaw. Si Josh, hindi na pwedeng manligaw. May girlfriend na. Amen? Ngayon, kung ikaw nanliligaw at nabusted, ang sabi, no. Hindi ibig sabihin, yung no noon, no pa rin ngayon. Ganon din sa ating pag-share ng gospel. Huwag nating titigilan. Because patuloy tayong nagpe-pray. Alam natin may ginagawa si Lord. Amen? O ito, additional announcement. August 31, ang ating unstoppable
harvest. This time, we will extend the invitation. Kasi itong mga nakalipas natin na unstoppable harvest, papunta na kasi tayo ng bare months. Okay? Yung mga unang unstoppable harvest natin, nakafocus talaga tayo sa families and loved ones. But this coming August 31, papunta tayong bare months, we will extend the invitation to everyone. Office mates, classmates, neighbors, at maging kung may makasalubong ka, gusto mong invite mo. We will extend the invitation to everyone para sa ating August 31 Unstoppable Harvest. Additional announcement. Yan na ang huling Unstoppable Harvest. Dahil pagdating ng September, wala na tayong Unstoppable Harvest. Nakafocus na tayo sa ating anniversary celebration. Amen! Pagdating ng October, wala nang Unstoppable Harvest. Puro crusade na tayo. October, November, December, magpo-focus tayo sa mga crusades. Gagastusan natin kasi magbubuhos si Lord ng maraming mga blessings. Amen? Sabihan mo ang katabi mo, kapatid, pagpapalain ka talaga ni Lord. Manampalataya tayo. Amen? Kasi pag hindi tayo nanampalataya, kung sino lang ang mananampalataya, dun lang padadalawin ni Lord ang maraming mga blessings. Eh ako araw-araw, nagko-command ako ng blessings. From the north, south, east, and west, all blessings. Come to me. Sinasabi ko din, come to Christ the Rock. Eh kaya lang, kinakailangan, manampalataya ka rin. Amen? Because our God is the God of overflow. He is the God of more than enough. He is the God of blessings. Tutustusan ng Diyos. Ano man na gagawin natin na may kinalaman sa fulfillment ng world evangelization. Ang magulang na may kakayanan, tutustusan niya ang kanyang anak. Kung ang ginagawa ng kanyang anak ay patungo sa magandang buhay, ikaaayos ng kanyang anak. Totoo ba yan, mga magulang? Eh, ang magulang natin sa langit, ang ating Diyos sa masalangit may pinagagawa sa atin. Nakita ni Lord, ginagawa natin, at pag tinignan ni Lord, naku kailangan ito ng allowance para dun sa fulfillment ng world evangelization. Eh, grabe, palaki na palaki gustong gawin ito. Kailangan ito ng mas malaking provisions. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid! Sige, with conviction, lagyan mo talaga ng pananampalataya. Sabihan mo, kapatid! Payaman ka talaga ng payaman. Mag-focus tayo sa Luke chapter 9, verse 23. Ang sabi dito, then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Luke 9:23 is a verse that separates the curious from the committed. May mga tao na nasa church kasi curious lang. May mga nasa church naman kasi nakita niya na sa church comfortable. Ay, okay sa Christ the Rock. May aircon. Naka-aircon kami. At naridaringgan ko, magdadagdag pa daw si Mami Reb ng 2 pang aircon.
Tapos mantakin mo pagkatapos ng gawain, may kainan pa. Yung katabi ko nga, nakakadalawa at nakakatatlong balik pa eh. Tanong mo nga yung katabi mo, kapatid, yung katabi mo ba ang tinutukoy? Sa church kasi iba-iba tao. Merong curious, merong comfortable lang. Pero ang kailangan natin, ang gagamitin talaga ng Panginoon, yung mga committed. Amen! Our Lord Jesus Christ issues a radical invitation. This is a radical invitation. A call to die daily. To surrender completely. And to walk a path marked by obedience. Ang title ng ating topic sa umagang ito, The Price of Discipleship. Hindi po lingid sa inyo, subalit kung kayo po ay nakatune in dito sa ating online for the first time, last Monday, kami po ni Rebsel at nakasama po din namin sila Pastor David, Pastor Disney, kasama nila si Baby Daniel. Nabigyan kami ng pagkakataon na magpunta ng Vietnam. Nasa Vietnam po kami nung Monday. 4 na oras na biyahe ang amin pong flight ay 5 a.m. nung Monday. Kaya minarapat namin, actually mag-aalauna pa lang ng umaga, madaling araw, na bumiyahe na kami. Kasi usually po sa airport, pagka madaling araw, akala mo konti tao, magugulat ka. Nandun ang maraming mga tao at maraming mga pila. So napakaaga naming dumating doon at 4 na oras po ang biyahe. Ang aming flight ay 5, nakarating kami ng 8. Ilang oras po ang biyahe? 5, 6, 7, 8. Pero 5, 6, 7, 8. Pero paatras po kasi doon, advance tayo. Late ang Vietnam ng 1 oras. So dumating po kami doon, ibig sabihin 4 na oras 4 na oras talaga ang biyahe. Nakarating kami doon ng 8 a.m. At pagkatapos, meron na po doong 5 bus, yung mga naghihintay sa amin, mga nasa 200 plus po kami. Ewan ko kung umabot ata ng mga 240 plus. Ang delegates, 214 plus, meron pa po doon yung mga staff ng JA1. Dami namin. May mga kasabay din pala kami sa airplane, hindi naman namin sila kilala. Kaya hindi pa namin sila nababate nung panahon, pagkakataon na yan. So, sumakay na kami ng bus, bumiyahe na yung bus. After almost an hour, ay nag-stop over yung bus at ang sabi, pwede na kayong lahat po ng gagamit ng toilet. By the way, sa mga mag-a-abroad po at maghahanap kayo ng CR, huwag niyo sasabihin CR. Sa abroad, marami doon hindi nila alam ang CR. Baka ang ituro sa inyo, ER. Emergency room. So, mas kilala sa abroad ang toilet. So, sabi, yung mga magto-toilet, pwede nang bumaba at mag-toilet. Aalis tayo after a few hours, mga 1 oras at kalahati kasi may mga pwedeng bilhan daw sa paligid. And we want to remind you na kung kayo ay magsi-CR, mayroong bayad. Yung pinuntahan kasi namin, may bayad yung CR, yung toilet. 5,000 dong. Sabi ko, ang hirap namang mag-jingle niyan. 5,000? Sino po dito papayag mag-CR sa halaga ng 5,000? Sabi ko, pipigilan ko na lang. Napakalaki naman yan, 5,000 na yan. Aabot din kami sa hotel. Na hindi ko alam na ang 1 peso pala
ang equivalent ay 461 dong. Kaya kapag ka ikaw ay bibili doon, daan-daang libo talaga. Milyon. Kaya sabi ko kay Apostle Bishop Art, ang sarap pong magbigay dito. Sabi, bakit? Pagka offering, sabi ko, napakasarap pong magbigay dito, Apostle Bishop Art. Sabi niya, bakit? Kasi daan-daan libo po eh. Milyon-milyon ang bigayan dito, nakakatuwa. Iba yung presyo nila. Hindi ka makakabili kung hindi mo maibibigay yung price. At ito ang pag-uusapan natin, the price of discipleship. The price or cost of discipleship refers to the sacrifice and commitments required to truly follow our Lord Jesus. May bayad po yan. It's not about money. It's about your life, your priorities, and your willingness to surrender. Christ the Rock, listen. Salvation cost you nothing. It's free. But discipleship cost you everything. If you want to have eternal life, if you want to have relationship with God, it will cost you nothing. Because our Lord Jesus Christ already paid it for you. All you need to do is to receive it by faith. Amen. Amen. Pero pag ang pinag-usapan natin, discipleship, you decided to follow Him, it's not free. Hindi po pwede sa disciple ng Panginoon, uupo-upo lang. Sa Christ the Rock, walang mga tungangers. Wala dapat tungangers. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, dapat hindi ka tungangers. Walang tungangers ministry dito. Dapat lahat tayo involved. Merong price to pay. Amen? Ano-ano itong mga price to pay na ito sa discipleship? Isa-isahin po natin. Meron pong 300, no? So bibilisan natin para ma-discuss natin yung 300 price to pay. Unahin natin yung tatlo. Number 1, deny yourself. The death of ego. Kaya pala si Apostle Paul, sa Galatians 2:20, ang sabi niya, I had been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. And the life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. To deny yourself is not self-hatred. It's not low self-esteem. It's the dethroning of self. Sa isang disciple, hindi na dapat ang sarili mo ang mangunguna. Ang mangunguna na si Lord. Kaya nga ang tawag mo sa Kanya, Lord. Ang tawag mo sa Kanya, Panginoon. The world says, follow your heart.
our Lord Jesus says, crucify it. Kaya nga, kahit ang love life, pinakikialaman niya ni Lord. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, pakialaman mo na lahat, wag lang ang love life ko. Hello? Kristiyano ka, attracted ka talaga dun sa unbeliever, Lord, wag mo na itong pakialaman. Ibalato mo na to sa akin. Ang utos ng Panginoon, do not totally yoke with unbeliever. At napakaraming Kristiyano, maniwala po kayo, ang kilala ko, na hindi pinakinggan ang utos ng Diyos. Namumuhay sa napakaraming gulo. Dahil pinili ang hindi ka pananampalataya. Kaya sa mga singles na nandito, kung mamimili kayo ng inyong magiging boyfriend, magiging girlfriend, at mapapangasawa pagdating ng panahon, piliin ninyo ang Kristiyano. Amen? Siyempre, humingi kayo ng gabay kay Lord kasi you are led by God. Amen? Hingin nyo din yung gabay ng mga spiritual leader nyo. Ako minsan nakakalungkot, ipapakilala sa akin. Boyfriend ko po. Boyfriend mo na? Sana ipinakilala mo muna, may nanliligaw po sa akin. Para kinatisin, pa-interview niyo muna sa akin. Baka John 3:16 hindi pa alam. Pakilala niyo sa covenant leader niyo. Amen. Mapoproteksyonan kayo. Di ba? Pag pinakilala niyo kay Rev Sir, titignan niya kagad Facebook niyan. Because from the abundance of the heart, the Facebook speaks. Ngayon, malalaman mo laman ng puso ng tao, tingnan mo Facebook. Tanungin mo katabi mo, kapatid, ano bang makikita ko sa Facebook account mo? Pag pinaimbestigahan pala natin, may asawa pala yan. Lalong gulo. Huwag tayong papasok sa gulo. Makinig tayo kay Lord. The culture says, you do you. Our Lord Jesus says, you die to you. And begin to live for the Lord. Kaya tayo nabubuhay sa maiksing buhay na meron tayo dito. Maiksi lang ang buhay. Ako nga, ang dalangin ko sa inyo, umabot kayo ng 200,000 taon. Baka naiiksian ka pa doon. Pero ang 200 years, maiksi pa rin. Gawin natin ang tama. Deny yourself means surrendering your rights. Aray ko po. Your ambitions, your preferences, your pride. This is the first step of discipleship. Grabe pala ang discipleship. Ito pala yung presyo. If I want to follow our Lord Jesus Christ, deny yourself.
Anong ibig sabihin pala nito? Ang ibig pala sabihin nito, you are willing to surrender your rights. Even your personal ambitions. And you will begin to dream the dreams of God. Sino dito naniniwala? The dream of God for you, is much, much greater than your own dream. Eh lalong-lalo na yung fried chicken. Amen. Kaya nga tinatawag natin siyang Lord. Ang ibig sabihin, Master. Ang mga alipin, wala nang sariling identity. Ang identity niya na, si Lord. Kapag ikaw nandito ka ngayon, ginawa ka ni Lord na doktor, ginawa ka ni Lord na lawyer, yung identity na yan, dapat connected kay Lord. Hindi nakahiwalay kay Lord. Kaya ako nagkaganito, magaling talaga ako Mahusay talaga ako. At kahit na ang pagiging Kristiyano natin, ang pagiging covenant leader mo, ang pagiging pastor, ang pagiging bishop, o ano pa man, dapat yan, ang identity natin, connected kay Lord. Si Lord ang nagpo-promote. Amen. Kung ipopromote ka man ni Lord, connected yan sa Kanya, hindi hiwalay. And this is the first step. Ang unang hakbang pala, total surrender. Hindi magagawa ng isang tao ang discipleship kung walang total surrender. Si Lord na ang Panginoon. A funeral for the old self. And it's not optional. Our Lord Jesus Christ says, you must. Remember? Nung binasa natin, this is not a request. Sa Tagalog, dapat. Kinakailangan. Amen? Sino dito, disciple ka ni Lord Jesus Christ? Merong price to pay. Salvation cost you nothing, but discipleship cost you everything. You surrender everything to God. Alam nyo, kahit nga sa church, because the church is the body of Christ. Dapat dito, wala na tayong sariling agenda. Ang agenda natin, agenda ni Lord. Kasi pag may kanya-kanya pa tayong agenda, ilalaban natin yun. Amen. Kapag hindi nangyayari yung agenda natin, magre-react tayo kay Lord. Yung sarili nating expectation. Yung sarili nating pacing. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. Kasi, ang pamamaraan ni Lord, iba sa pamamaraan natin. Ang pag-iisip ni Lord, iba sa pag-iisip natin. Kaya kapag may ginagawa si Lord, dapat willing tayo to surrender everything. Amen. Ako, may mga plano ako sa mind ko. May mga dinidesire ako mangyari. Kaya lang, all my plans, all my desire, dapat lahat yan nakasuko sa kalooban ng Diyos.
Gusto kong pumunta ng kaliwa, sabi ni Lord, hindi, kanan. Sino dito? Nandito ka na for the past 5 years. Narinig niyo ba ang salitang deliverance? 5 years ago. Na ang Christ the Rock, deliverance tayo. Wala namang ganun eh. Kaya lang dumating. Ang tanong, willing ba tayo? O hindi, i-insist ko to. Ito lang gagawin natin. Pipigilan ba natin kung anong gustong pagawa ni Lord? Adjust tayo. Amen? Amen? At yung adjustment, hindi talaga madali. Kasi para tayong mag-start from scratch. The way we think, the way we do things, maging ang proseso na dinadaanan natin as a church. Hindi natin pwedeng igiit yung nakaraan, yung noon. May ginagawa si Lord noon, pero may ginagawa si Lord ngayon. Amen. Iba ang galaw ni Lord sa wilderness, iba ang galaw ni Lord sa promised land. Number 2. Take up your cross daily. The discipline of sacrifice and submission. The cross is not a metaphor for inconvenience. Hindi lang yon. It's a symbol of total obedience to the point of death. Masarap mag-obey kapag yung iniuutos sa'yo, gusto mo. Alam niyo sa church, kapag naglagay tayo ng mga rules o may mga pinagagawa sa mga mananampalataya, and okay sa'yo yon, hindi ka magrereklamo. Okay sa'yo yun eh. Agreeable ka doon. Pero pag may pinagagawa na sa yung iba. By the way, tingin kayo sa akin. Siyempre, kapag ang pinagagawa ko na sa inyo, as your spiritual leader, spiritual father, ay kasalanan, huwag niyong gagawin. Very obvious yon. Amen. Obedience from a spiritual authority is conditional. Ang unconditional lang submission. Ay halimbawa, sinabi ko, next Sunday, nakaputi tayo lahat. Para magandang tignan, puti. Eto ngayon si Christian. Bakit naman puti? Alam ba ni Bishop na hindi ko preference ang puti? Mas maganda ang green. Ano ba naman yan? Nagsabi lang yung leader nyo puti, nagreklamo ka pa. Hindi ko naman sinabing magputi ka araw-araw. May isang particular Sunday lang magpuputi tayo. Nagreklamo ka pa. Hindi naman kasalanan yung pinagagawa ko sa iyo. Amen. Kita nyo ang mga Israelites. Lumabas ng Egypt. Walang mainom na tubig. May karapatan ba silang magreklamo? Hindi, yung totoo. Pag inisip talaga natin, yes! Nauuhaw na eh. Magrereklamo talaga yon. Nagugutom na eh. Magrereklamo talaga yon. Mainit sa disyerto, magrereklamo talaga yon. Malamig, magrereklamo talaga yon. Hindi nakapasok ng promised land. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, huwag kang mareklamo.
obey to the point of death. Pinagagawa ni Lord yan. Ako nga, ang dami kong iniisip, ang dami kong gustong mangyari. Sa church, sa mga children, ang dami kong iniisip. Dumaan yung bagyo, itong nakalipas lang. Meron tayong kapatid sa Panginoon, nakita ko yung kanilang church, hanggang tuhod ang tubig. Hanggang tuhod. Dumadalo pa rin yung mga miyembro. Hindi na lang sila nakadalo nung kalahati na ng church yung ano. Kaya naman lumangoy sila, nakasalbabida sila. So sabi ko, Lord, wala akong irereklamo. Sa church namin, hindi naman bumabaha dati. Ngayon, wala na. Amen. At ipanalangin natin yung mga binabaha. Pero tayo dito, hindi natin nararanasan sa church. Praise the Lord. At kung tayo ay mapagpasalamat, maraming mabubuting bagay, may inam na bagay ang gagawin ng Panginoon sa mga buhay natin. Maraming mga pagpapala ang maa-attract natin. Actually, ang taong mapagpasalamat, attractive. Naranasan mo na ba yun? Yung meron kang binigyan, pag-abot, parang ikaw pa may utang na loob dahil binigyan mo siya. Pero naranasan nyo na bang may binigyan ka, tapos na-appreciate yung binigay mo, sa susunod, bibigyan mo ulit yan. Amen? Pag napunta ka ng Singapore, bibigyan mo na naman yan. Bago ako pumunta ng Vietnam, sabi ni Rebsel, hindi na ako magpapasalubong. Nasa isip ko, tignan ko lang. Hindi po kasi madali. Sa totoo lang, kung kayo ay nagta-travel, yung mga nag-aeroplano, alam nyo yan. Limitado ang baggage mo, yung i-check-in mo na yung iyong hand carry, 7 kilos lang o 10 kilos. Sa sarili mo pa lang, hindi na sasapat. Kaya yung mag-e-effort na magpapasalubong, ibig sabihin, sasadyain talaga yon. At yung bibigyan, ibig sabihin, mahalaga yung mga tao na yon. Amen. Kaya abangan nyo kung magpapasalubong ulit si Rebs. Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God. What is the nature of our Lord Jesus Christ? Divine. He is God. Amen. Did not consider equality with God something to be grasped. Look at this. But made himself nothing. Taking the very nature of a servant. Ang nature niya, Diyos. Dapat insist niya yun, Diyos ako. Being made in human likeness, verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Nagpakita na ng halimbawa ang Panginoong Hesukristo. Ano ba ang totoong discipleship? You need to be willing to submit. You need to be willing to obey to the point of death. Bakit? May tiwala ka kay Lord. May tiwala ka sa Ama mo sa langit. Amen. Bakit pag sinabihan ka ng covenant leader mo, susunod ka, may tiwala ka kay Lord, may tiwala ka sa covenant leader mo. Alam mo, hindi ka ipapahamak niyan. Amen. Bakit ka susunod sa church? Pag may ginagawa tayo, may tiwala ka kay Lord, may tiwala ka sa spiritual leader mo. Ano ba ang napipicture out nyo pag sinasabing carry your cross?
Actually, pag tinignan nyo yan, it's not about crucifixion eh. Hindi naman sinabing magpapako ka eh. Ang sabi, carry. It's a picture of our Lord Jesus Christ na pasan-pasan niya yung kahoy, yung cross, sa Via Dolorosa patungong sa fulfillment ng Panginoon, yung pinagagawa ni Lord, yung inuutos ng Diyos. Pero tingnan niyo ako, ang isang napakagandang larawan din yan ay si Abraham. Nung inutusan siya ng Diyos na ialay si Isaac. Amen. Medyo naglalakad-lakad. Kasi ayaw ko naman na si Jasmine nakaupo lang. Gusto ko maano niya yung kanyang para lalong humusay. Anong ibig ko sabihin? Ito yung larawan na kung saan si Isaac, nagpunta sila ni Abraham sa region of Moriah, sa isa sa mga bundok doon, at kinikilala ng maraming mga Bible scholars, yan din yung Golgotha. Na kung saan ipinako ang Panginoong Jesucristo at yun din siyang umakyat doon na pasan-pasan niya ang cross. But let us look at Genesis chapter 22 verse 6 to verse 8. At babasahin natin ito sa Magandang Balita Biblia. Ipinasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy. Sabihin natin, kahoy. It represents the cross. Ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Verse 7. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama! Ano yun, anak? Huwag niyong ituring na ito ay ordinary conversation. Dahil alam ni Abraham na iaalay niya ang kanyang anak. Masakit sa ama. Ialay ang kanyang anak. Masakit sa ama sa langit. Isa-sacrifice niya ang kanyang anak. Na naniniwala ko habang naglalakad sila, umaakyat sila dun sa bundok ng Golgotha, yung bundok ng Moriah, habang umaakyat si Abraham at si Isaac, pilit niyang hindi tinitignan si Isaac dahil maaaring tumutulo yung kanyang luha. Sino sa inyo yung pagtetestimonihin ka, kaya lang alam mo, sana wag na akong pagsalitain kasi pag nagsalita ko, maiiyak lang ako. Parang ganun si Abraham, naku, bakit pa naman ako tinawag ni Isaac? Ama, andito na yung nandito na yung titingin siya kay Isaac, kakausapin niya, tumutulo ang luha niya, kailangan niyang pigilin ang kanyang emotion. Ano yun, anak? Tugon ni Abraham, meron na tayong apoy at panggatong. Yung panggatong buhat-buhat ni Isaac. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Grabe yung pananampalataya ni Abraham. Ang sabi niya, sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. And this is a prophetic word. A prophetic word. One day, the Father will provide for the sacrifice His only begotten Son. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang ating Diyos Ama? Hallelujah!
Pero ito po ang gusto ko makita nyo. Hindi nyo ba napansin na alam ni Isaac ang nangyayari? Hindi ito. Naniniwala ko hindi ito ang unang pagkakataon na sila ay nag-alay. Alam ni Isaac ano ang pag-aalay. Ano ang mga kinakailangan sa pag-aalay. Alam ni Isaac. Kaya nga nung sila ay naglakbay at piniprepare pa lang nila yung mga gamit, nag-iisip na siya, kulang ah. Baka may madadaanan kaming hayop na iaalay. Pero nung nandun na sila sa bundok at pinasan niya na yung kahoy, kita niya dala-dala ng kanyang ama yung patalim, yung apoy, kulang. Hindi bobo si Isaac. Yang katabi mo, hindi bobo. May mga pagkakataon, may nararamdaman yan, ang tawag ay kutob. Habang naglalakad sila, may kutob na si Isaac. Mukhang ako iaalay dito. Pero dahil may kutob, kailangan i-confirm. Tay, ito yung panggatong. May apoy. May patalim. Nasaan po yung iaalay? Hayaan mo. Tingnan niyo ako. Salita yan ng wise. Kaya mga pastor, wise. Pag tinanong, saan po tayo kukuha ng panggastos? God will provide. May wisdom sa sagot ni Abraham. Hindi niya masabi, Tay, nasaan po yung hayop na iaalay? Ikaw. Ikaw ang iaalay. Hindi niya masagot. Kailangan niya sumagot with wisdom. God will. Matalino si Abraham, alam niya isasagot, pero matalino rin si Isaac. Alam niya yung sagot ng tatay niya. Anong ginawa ni Isaac? Bigla bang binitawan yung panggatong at tumakbo? Hindi mo ako kayang habulin. Ako pala, ha? To the point of death. To the point of death, may tiwala si Isaac sa ama niya sa langit at sa kanyang ama. Ang iniisip palagi ng tatay ko sa langit, para sa kabutihan ko. At ang iniisip ng tatay ko, para sa kabutihan ko. Wala tayong mababasa na hanggang inilagay sa altar si Isaac, iginapos at itatarak ng patalim, hindi siya pumalag. Hindi ako pababayaan ni Lord. Hindi ako pababayaan ng ama ko sa langit. Obedience to the point of death. Dapat araw-araw, ganito tayo kay Lord. Amen? It's not a one-time decision. It's a daily rhythm. Every morning, we wake up and choose again to obey the Lord and submit to His will. Tandaan natin ito, mga anak ng Diyos. Yung obedience mo 2 years ago, last year, last month, it's good. Pero hinihingi ng Panginoon, magpahanggang ngayon, every morning, sumusunod tayo ng buong puso. Nag-o-obey tayo sa Kanya wholehearted.
Salvation cost you nothing, but discipleship will cost you everything. Number 3, last. Follow me, the direction of devotion. Discipleship is not just about dying. It's about following. Madaling sabihin, Lord, willing akong mamatay para sa iyo. Pero willing ka din bang mabuhay para sa Kanya? Every day of your life, you will conduct your daily routine for His glory, for His honor, for His purpose. We don't just die to self. We live for the sovereign Christ. We follow His footsteps into compassion, into truth, into love, into mission. We follow Him into the unknown. Sabi ko nga sa inyo, yung mga nandito na matagal, ang dami ng tagumpay na naranasan ng Christ the Rock. Ang dami na. Kung yung tagumpay lang ang habol ko, pag nakaranas na ng comfort, okay na ako dito. Tinaasan yung aking alaw, okay na ako dito. Bakit pa ako mag-extend, mag-e-effort pa ako? Kaya lang may pinagagawa sa atin si Lord. At maging kung yung pinagagawa sa atin, we are not familiar. Still, we are willing to obey. Amen? Baka akala nyo ay napakatalino ko na alam ko yung ministry of healing and deliverance, yung apostolic ministry. Kaya sa mga unang pagkakataon, pag tinanong nyo ako, hindi ko alam. I'm learning. I want to learn. I cannot answer everything. Ito lang masasagot ko sa inyo. At habang tumatagal, hinahayag ni Lord sa atin. Amen? Pag nagde-deliverance tayo, may nag-manifest hindi ko din naman alam ang gagawin na. Buti nga sa inyo, merong bishop to na may mga pagkakataon, tatabihan kayo. Ako, walang bishop din na tumatabi sa akin sa mga deliverance. Walang bishop art na tumatabi sana palagi ko silang katabi. May mga pagkakataon, mag-aas na lang ako sa sovereign, Lord, hindi ko po alam to. Hindi ko pa po ito naranasan. Sa tanang buhay ko, teach me. And then the Lord will reveal. Amen. We follow Him into the unknown, trusting that He is not just enough, but more than enough. 2024, ang sabi ng Panginoon, you are my people, I will give you victory, I will bring you to the nations. And then nag-open ng doors. Alam niyo po ba last year, 6th international travel. Never naming naranasan yun. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng provisions. First time. But we said yes. Kung ipapahayo niyo po kami, we will go. Alam naman namin, hindi nyo kami ipapahamak. Minsan, inaano namin, we need to overcome yung mga at the back of our mind. Baka malubog tayo sa utang nito. Sabihin ko po sa inyo, nag-travel kami, 6 international flights last year, 4 local, national, wala kaming utang. Hindi ako nagmamalaki. The Lord provided everything. Palakpakan naman natin si Lord. Kasi susunod na kayo. At hihigitan nyo pa kami. Amen. Sino dito naniniwala, hihigitan nyo pa yon? Amen?
Nakakapagod din po pala. Pagdating ng December, sabi namin, next year, huwag na tayong masyadong mag-travel. Nakapagod. Ngayon po, nakakaapat na kami. Kapag may gustong ipagawa si Lord, dapat willing lang tayong gumawa. Huwag tayong matatakot. Sabihan mo nga katabi mo, kapatid, huwag kang matatakot. To follow our Lord Jesus means He sets the pace, He chooses the path, and He defines the point of destination. Ito ang gusto ko ma-accomplish. At ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa taong ito, unstoppable rapid growth. Bishop, paano natin gagawin? Hindi ko alam. Honestly. Yung buo, yung kaganapan, hindi ko alam. I just want to trust God and to obey Him one step at a time. Ang ginagawa ko, binababa ko lang sa inyo. But are you willing to obey one step at a time? Very quickly, I want to share the prize of discipleship. But this time, it's not letter C, but letter Z. Number 1, participation in His kingdom. Sharing authority with the sovereign Christ, advancing His purpose now, and reigning with Him in eternity. That's one of the prize of discipleship. You will experience the authority, you will experience the power, the dunamis power, the anointing, kasi inutusan ka. The Lord will authorize you. The Lord will empower you. Amen. Ang number 1 na religion sa Vietnam ay Buddhism. Ang pangalawa ay folk religion. May somewhat similarity sa witchcraft, but I think it's also witchcraft. Nag-ano sila ng spell, ng incantation. Nagkaroon ako ng pagkakataon mag-deliverance doon. May nag-manifest, nagbato siya ng spell. Tinatanong ko siya, mangkukulam ka ba? Hindi. Satanista, hindi. Ano ka? Kung hindi ka mangkukulam, I forbid lying, huwag kang magsisinungaling sa harap ng man of God. Ano ka? Wala, natuwa lang ako sa inyo. Naalala ko yung ikaw ba ay bahagi ng isang folk religion dito? Pero nagtataka siya kasi wala siyang magawa. And it is because of the authority and the power of God. Amen. Number 2, relationship with our sovereign Christ. It's not just all about the authority and the power and the anointing, but the opportunity to have a relationship with our God, cultivating deep intimacy through prayer, worship, study of the Word, and obedient love. It's an honor na magkaroon tayo ng ganyang klaseng relationship sa ating Almighty God. Amen. Kaya alam nyo, nung mayroong pag-uusap si Abraham at ang Diyos, ang sabi ng Panginoon, sabi ni Abraham, Lord, what is my reward? I am your reward. Number 3, inner transformation. Letting the sovereign Holy Spirit renew your mind, align your desire, and shape your character into Christ-likeness. Yung binabago tayo at inaayos ng Panginoon. Nile-level up tayo ng ating Diyos. Number 4, zealous perseverance.
embracing trials as catalyst for growth. Nagkakaroon tayo ng tamang mindset. Alam natin, kapag may problema, pinagdadaanan lang yan, ginagamit yan ng Panginoon, kaya handa tayong mag-persevere. Forging endurance, hope, and deeper reliance on God. Kaya makikita ang kaibahan mo sa mga taong walang pagkakilala sa Lord. Tama ang isip mo. Kapag nakaranas ka ng problema, inalaw lang yan ni Lord. Hindi yan permanent. Temporary lang yan. And last, eternal inheritance. Anticipating resurrected bodies and unbroken fellowship with our Abba Father. Ano ang prize of discipleship? Participation in His kingdom, relationship with our sovereign Christ, inner transformation, zealous perseverance, and eternal inheritance. Salvation cost you nothing, but discipleship cost you everything. Sino dito ang mga disciple ni Lord? Can I hear your amen? Lahat ng disciple ni Lord, pwede bang tumayo? Close your eyes, and I will pray that the sovereign Holy Spirit will minister to you. But I want you to do two things. Number one, I want you to ask for forgiveness. Forgiveness from what? The Holy Spirit will reveal it to you. Maaring alam mo na may mga naging pagkukulang ka. Maaring may mga pagkakataon na nagkaroon ka ng pagdududa sa Diyos. May pinagagawa si Lord but your obedience is not wholehearted. God is a forgiving God. He is merciful. He is compassionate. If you are repentant, the Lord will forgive you. The Lord will cleanse you. The Lord will restore you. At habang ikaw ay nakapikit, humihingi ng kapatawaran, nililinis ka na ni Lord. Inaayos ka ni Lord. Ang mga nawala sa iyo, ibinabalik ni God. Multiplied. I want you to receive it. And last, recommit yourself to Him. Make a recommitment. Iniligtas tayo ng Panginoon, walang bayad. Wala tayong kailangang bayaran dahil binayaran niya na lahat. Pero bilang mga anak, kung tayo ay susunod sa Kanya, merong price to pay. If you want to follow me, deny yourself. Take up your cross daily. Then, follow me. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat, mabuti ka. Sa iyo kami nagtitiwala. Ang Christ the Rock Covenant Church International. Nagtitiwala kami sa iyo. Susunod kami sa iyo. Because we are your children and we are your disciples. We praise you, we worship you. All of this we pray in the most precious and powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang Panginoon.